Mapagpala po naming Diyos sa mga banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa oras pong ito, taos pusong pagpupuri at pasasalamat, amin pong ipinapaabot sa iyong banal at dakilang pangalan, sa iyong pong paglangis sa bawat yugto ng iyong banal na gawain na natapos na. Marami pong salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, sa iyong banal at napakatamis na presensya, sa lahat ng mga papuring awitin na inalay namin sa iyo, sa mapapuring awitin ng iba't ibang grupo ng mga awit, sa mga patutuo ng minamahal na mga kapatiran, malapin sa lahat na matapat, malapin nagkalob sa iyong banal na gawain. At sa oras pong ito, malapin muli kami nagpapakumbaba, malapin dumudulog sa iyong trono ng biyaya sa kalangitan, humingi po ng kahabagan at kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Samahan mo po at gabayan kami, mahal na Panginoon, lalo tigit po ang iyong abang lingkod. Sagana pong akin, wala po akong magagawa. Ikaw po maglagay ng iyong mga banal na salita sa aking labi, na maging pagpapala sa lahat ng mga kapatiran na narito, sa lahat ng nakikinig. Alisin mo po mga linlangan, mahalapin, alisin mo po mga hadlang ng kaaway. At sa unang panalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang Malapastor, Will Estrada Almeda, ito po ang samo dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama po namin itinataboy, pinapalayas ang lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng mga hadlang ng kaaway, unbelieving doubts, kasawt in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kayo po'y makaupo na, mga minamahal. God bless you all po. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa atin pong pagpapatuloy, the highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs to our great God and loving Savior, there is Jesus Christ. We give double honor and respect to our dearly beloved, honorable parents in the Lord. We always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeda, our dearly beloved pastor, and to our beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeda, our beloved Mama dear. Greetings also to all the beloved Almeda family, to the beloved children, grandchildren, children-in-law. Praise the Lord. And to all the beloved preachers, beloved workers, and to all the beloved choir members, instrumentalists, and to all of you, my dearest brethren, to all the beloved newcomers, our beloved visitors, welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po'y magsabing, Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, mga minamahal ng Biblia, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung mayroon po kayong mga banal na kasulatan, inyo pong ilabas, mga minamahal, at sundan niyo po ang mga talatang ating pong babasahin. Kung meron din po kayong mga ballpen at papel, isulat niyo rin po yung ilang mga talatang ating babasahin, mga minamahal, para pagdating sa inyong mga tahanan, pwede niyo po muling buklatin ang inyong mga Biblia at basahin muli ang salita ng Diyos. At sa hapong ito, mga kapatid, ang atin pong topic is about the meaningful life. Ang atin pong pag-aaralan ay patungkol sa makabuluhang buhay. Amen? Ang buhay natin sa mundong ito, mga minamahal, ay maiksi lamang. Amen? Tayo po ay naglalakbay lamang sa mundong ito. At hindi po tayo forever na narito, mga kapatid. Tayo po, mga minamahal, ang sabi nga ng banal na kasulatan, tayo po, mga minamahal, ay parang hinalintulad sa isang hamog, mga kapatid, na sa umaga ay makikita natin at pag tuminit ang araw ay mawawala. Ganon ang buhay natin sa mundong ito, mga minamahal. Kaya nga, mga kapatid, sa atin, dahil alam natin na maiksi lamang ang buhay natin sa mundo, mga minamahal, kaya alam ko pong lahat tayo, mga minamahal, ninanais natin na ang maikling buhay na mayroon tayo sa mundong ito ay maging makabuluhang buhay. Amen? Lahat ay magsabing, Praise the Lord. May ilalakas pa ba yung Praise the Lord natin? Lahat magsabing, Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi po ng ating babasahin, pag sinabi nating makabuluhang buhay o meaningful life, kailan ba ito darating o mangyayari sa buhay ng isang tao? Sabi po rito, mga kapatid, a meaningful life, live in relationship with God, characterized by love, faith, and service to others, ultimately leading to eternal life
seeking God's will, obeying His word, and reflecting His character in our daily lives. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang makabuluhang buhay, mga kapatid, ito po ay magsisimula. Ang sabi rito, kapag tayo po ay mamuhay na mayroon tayong totoong relasyon sa Diyos. Amen? Amen. Nung araw, mga minamahal, wala tayong totoong relasyon sa mahal na Panginoon. Bagamat alam nating may Diyos, alam natin, mga minamahal, na mayroong Diyos. Tumatawag din tayo sa Diyos. Pero mga minamahal, hindi po natin makita, mga kapatid, yung tinatawag na naging makabuluhan talaga yung ating buhay. Bakit? Yung iba sa atin, nung araw, mga minamahal, labas-pasok sa mga bilangguan. Yung iba sa atin, mga minamahal, ay kinamumuhian ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kababayan, pati nga mahal natin sa buhay, mga minamahal. Yung iba sa atin, itinatakwil na. Dahil ang ilan sa atin, mga minamahal, o karamihan sa atin, mga kapatid, tayo po ay naroon sa ating buhay na puno ng bisyo, mga minamahal. Andun tayo sa masasamang lakad natin, mga kapatid. Tayo po ay mga makasirili. Wala tayong totoong pag-ibig sa Diyos. Wala rin tayong pag-ibig sa kapwa, mga minamahal. Amen? Amen. Kaya hindi natin masabing makabuluhan talaga ang buhay natin nung araw. Bakit? Maraming nagagalit sa atin. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, para maging makabuluhan ang ating buhay, ang sabi ng Biblia, dapat mga minamahal ang buhay nating ito, magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Diyos. At mga minamahal, kapag mayroon na tayong totoong relasyon sa Diyos, ang sabi rito, characterized by love. Maisa sa larawan, makikita sa buhay natin, mga minamahal, na magkakaroon tayo ng pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magkakaroon tayo ng tunay na pag-ibig, mga minamahal. Magkakaroon tayo ng pananampalataya at matutunan nating magmalasakit at mahabag sa iba. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, para maunawaan natin kung kailan magsisimula ang ating buhay, mga minamahal, na makabuluhan, dapat maunawaan po natin kung ano ba ang ating layunin o kung ano ba ang dahilan. Bakit nandito tayo sa mundong ito, mga kapatid? Bakit ba tayo ipinanganak sa mundong ito? Bakit ba tayo narito, mga minamahal? Ano ba ang tungkulin natin? Bakit tayo narito, mga kapatid? Kindly po, atin pong unang basahin ang ating unang talata sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13 at 14. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanatang 12, talatang 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po'y magsabing, praise the Lord. Ang sabi ng talatang binasa natin, mga minamahal, ang buong katungkulan natin, kaya tayo narito sa mundong ito, mga minamahal, dahil ang sabi ng Biblia, ang buong katungkulan natin bilang tao, una po ay matakot sa Diyos. Amen? Na kapag tayo po'y mayroong takot sa mahal na Panginoon, mga minamahal, takot tayong gumawa ng masama. Takot tayong gumawa ng kasalanan, mga kapatid. May takot tayo sa Diyos. At ang sabi rito, mga kapatid, ay sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag maunawaan natin, mga minamahal, na yan pala ang tungkulin natin bilang tao, na hindi lang tayo dumating sa mundong ito para lamang sa mga bagay na para sa mundong ito. Hindi lang para maghanap buhay, hindi lang para mag-aral, mga minamahal, hindi lamang sa kalayawan ng mundo. Ang sabi rito, ang buong katungkulan natin, unang-una, ay matakot tayo sa Diyos at sundin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung yan ay maunawaan natin, diyan magsimula, mga kapatid, na magiging makabuluhan ang buhay natin. Dahil ang sabi nga ng Biblia, mga minamalang tao, mga kapatid, kapag siya po ay namumuhay sa kalayawan, mga minamahal, sabi ng Biblia, bagamat siya ay buhay, ngunit siya ay patay. Amen? Ang taong nabubuhay sa kalayawan, mga kapatid, na mga taong nabubuhay pa sa kasalanan, bagamat buhay sila, mga minamahal, pero sa harap ng Diyos, sila po ay patay. Kaya hindi po naging meaningful ang kanilang buhay. Ngunit para sa atin, mga kapatid, na tayo ay narito na
sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at naunawaan na natin kung ano ang ating tungkulin at gampanin, mga minamahal, sa harap ng Diyos. At tayo po'y matakot at sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya ngayon masasabi natin na ang ating buhay ay naging makabuluhang sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 10, at ang talata po ay 25 hanggang 28. Praise the Lord. Dito po sa Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 28, ito po nakasaad. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya, sinasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat po'y magsabing, praise the Lord. Kaya tingnan niyo po mga minamahal, kahit yung isang tagapagtanggol ng kautusan o yung tinatawag na lawyer, mga minamahal. Lawyer siya. Pero siya, mga minamahal, inaalam pa niya, tinatanong pa niya ang mahal na Panginoon. Bagamat sa kanyang tanong na tila ba sinusubok o tinutukso ang mahal na Panginoon, ang sabi niya, mga minamahal, sabi niya, Guro, ano ang gagawin ko upang ako ay magmamana ng walang hanggang buhay? Kaya biruin niyo po, mga minamahal, mataas na yung pinag-aralan niya. Lawyer na siya. Pero masasabi natin, hindi pa rin siya kontento sa buhay niya. Hindi pa rin naging makabuluhan ang buhay niya, mga minamahal. Bakit? Dahil hindi niya alam kung paano pa siya magmamana ng walang hanggang buhay. Kaya tinanong niya ang ating pinakamamalapin kung ano ba ang gagawin niya. Ang sabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya, ano ba yung napabasa mo? Ano ba yung nasa kasulatan? Ang sabi po ng lawyer na ito, mga minamahal, ang sabi niya, ang nabasa niya sa banal na kasulatan, mga minamahal, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayun ang pangunahing utos, mga minamahal, na ibigin ng Diyos. Mahirap umibig sa mahal na Panginoon kapag tayo po, mga minamahal, ay wala sa tunay na gawain ng Diyos. Amen? Mahirap umibig sa malapin kapag hindi natin maunawaan kung anong dahilan bakit narito tayo sa mundong ito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ano bang nababasa mo? Anong nasa kasulatan? Sabi ng Biblia, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas at buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. Which is, yan po mga minamahal, ang sinabi ng ating talatang binasa kanina, na ang katungkulan ng tao matakot sa Diyos at sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? At ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat, mga minamahal, ay umibig ng totoo sa Diyos. Amen? Hindi po yung eye service na paglilingkod sa Diyos. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung totoong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na kahit walang nakatingin, walang nakakakita sa atin, ginaganap natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan ay totoong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Buong puso, without any condition and mental reservation, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi sa panahon lamang ng kasaganaan, kundi sa anumang kalagayan natin sa buhay, paglilingkuran natin ang mahal na Panginoon. Ayun ang pangunahing utos. Mga minamahal, at ang sabi rito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano natin ibigin ang ating kapwa? Sabi rito, mga minamahal, kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Kung ano yung ayaw natin gawin sa atin, huwag natin gawin sa iba. Amen? Kung ano yung gusto natin gawin sa atin, gawin natin sa iba, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan po, mga minamahal, ang mga bagay na kailangang maisagawa natin upang ang ating buhay ay maging totoong mayroong pong kabuluhan. Dahil kapag hindi tayo umibig sa Diyos at hindi tayo umibig sa ating kapwa, mga minamahal, hindi masasabing makabuluhan ang buhay natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, mga kapatid, na aklat ng unang Korinto 13, 2:3, mga minamahal, kahit magkaroon ka ng gift mula sa mahal na Panginoon na makapanghuhula ka, kahit lahat ng kayamanan mo ipamigay mo, mga minamahal, kung wala kang pag-ibig
ay wala kang kabuluhan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat po ay magsabing, praise the Lord. Kaya nga, gusto natin maging makabuluhan ang buhay natin. Anong gagawin natin? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. At ibigin natin yung ating kapwa na gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Mayroon kang kaaway, ibigin mo. Sabi nga ng Biblia, pati kaaway mo, ibigin mo. Amen? Pag nakita mo yung kaaway mo, nagugutom, bigyan mo ng pagkain. Pag nakita mo yung kaaway mo, nauuhaw, painumin mo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Yung sabi ng malapit nun, ibigin natin yung ating kapwa. Hindi natin pipiliin, mga minamahal. Amen? Tulad ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, our God is not a respecter of person. Hindi po namimili ang mahal na Panginoon. Hindi po tinitingnan kung ano antas na buhay. Ang tinitingnan ng mahal na Panginoon, mga kapatid, ay yung kanilang puso na umiibig sa ating dakilang Diyos. Amen? Amen. Ganon ang gusto na malapit na pagmamahal, pag-ibig, mga kapatid. Purihin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya sabi po ng kasulatan, mga minamahal, basahin po natin ang aklat po ng Pilipos, Kapitulo 1:27. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 27, ganito po ang susulat. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nangagkakaisa ng kaluluwa, na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Purihin ang ating mahal na Pinoon. Sabi po ni St. Paul, mga kapatid, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga ngayon, mga minamahal, tayo na narito na sa tunay na gawain ng Diyos, mga kapatid, para mas maging makabuluhan ang ating buhay. Ang ating pong buhay na ito, mga minamahal, ay susunod na tayo. Tatalima na tayo sa kautusan ng ating pinakamamahal na Pinoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo na ang atin lamang pong pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pinoon. Sa pamumuhay natin, mga minamahal, makikita sa atin na tayo po, mga kapatid, ay totoong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makikita sa ating buhay, mga minamahal, ang sabi nga po rito, a meaningful life, mga kapatid, ang sabi po rito, mga minamahal, reflecting His character in our daily lives. Nakikita nakikita sa atin pong buhay, nasasalamin sa ating buhay. Tayo po, mga minamahal, ay lumalakad ng ayon na sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya po, mga kapatid, pinagpala tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang bawat isa sa atin na narito, masasabi nating naging makabuluhan ang buhay natin. Bakit? Dahil ang bawat isa sa atin ngayon, hindi lamang tayo, mga minamahal, tinawag ng Diyos para maglingkod sa mahal na Panginoon. Tayo po'y tinawag na rin ng mahal na Panginoon, gagamitin din tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gagamitin tayo parang maabot ang ating mga kababayan na wala ng mga pag-asa sa buhay, na kapag narinig ang ating mga patotoo, kapag sinabi natin sa kanila na may Diyos na nagmamahal sa kanila, yung mga kababayan natin na wala ng pag-asa, hopeless na, magkakaroon sila ng pag-asa, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil katulad din po natin ng araw, yung iba sa atin wala ng pag-asa dahil sa karamdaman, lubog tayo sa problema, mga minamahal. Subalit nang marinig natin ang salita ng Diyos, may mga naunang Kristiyano na ginamit ng mahal na Panginoon na nagbahagi sa atin ng kabutihan ng Diyos. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. Nalaman natin na may Diyos na nagmamahal at umiibig sa atin. Nung tayo po'y dumalo at tinanggap ang mahal na Panginoon, ito tayo ngayon, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya para maging makabuluhan ang buhay natin, maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ang ating buhay, ang ating pamumuhay. Ibig sabihin nun, mga minamahal, hindi lang po tayo mananatiling nakikinig dyan. Amen? Hindi lang tayo mananatiling nakaupo dyan, mga kapatid. Kundi ang bawat isa sa atin dito, mga kapatid, gagamitin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pati sa mga loved ones natin na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Ipapakilala natin sa kanila ang Diyos na ating nasumpungan sa ministeryong ito. Sasabihin natin sa kanila ang mga himala at mga dakilang gawa ng Diyos na nakita natin sa ministeryong ito. Sa lahat ng ating mga kababayan. Baka naman, yung iba sa atin, mga minamahal, yung kapitbahay natin, ang tagal-tagal na nating kapitbahay, hindi nila alam na taga Jesus Miracle Crusade tayo.
Baka yung kapitbahay natin na alam natin may karamdaman, mga minamahal, may matagal nang iniindang karamdaman, hindi man lamang nila malaman na may tunay na Diyos na nagpapagaling sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magiging makabuluhan ang buhay natin. Bakit? Dahil maging instrumento na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa gawain ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Kaya ano pa po ang sabi ng Biblia, mga kapatid? Aklat po ng Efeso, Kapitulo 4, 21 hanggang 24, talon sa 31 at 32. Sa aklat ng Episo, kabanatang 4, talatang 21 hanggang 24, talon sa 31 hanggang 32. Kung tunay na iyong pinakinggan, kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Kristo Jesus. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan na pandaraya. At kayo'y nagbago ng espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao nag-ayon sa Diyos ay nilang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Talon sa 31 at 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. At magandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga papatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Sabi ng talatang binasa natin, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus, na inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Kaya nga sabi ko po kanina, mga minamahal, hindi naman natin masasabi na nung araw na wala pa tayo sa gawain na malapit, masasabi nating makabuluhan ba yung buhay natin? Di po ba? Dahil yung iba sa atin, mga minamahal, talagang ang daming bisyo, mga minamahal. Di po ba? Lahat magsabing praise the Lord. Ang dami natin, mga minamahal, ginagawa nung araw na hindi ka aya-aya sa mahal na Panginoon. Amen. Sabi ko nga po kanina, to the point, mga minamahal na pati mga loved ones natin, pamilya natin, tinatakwil na tayo, mga kapatid. Minsan nakakarinig pa tayo, sasabihan tayo, mga minamahal, na wala kang kabuluhan tao. Amen? Ganon tayo nung araw, mga kapatid. Pero ngayon, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, kung tunay na siya'y pinakinggan natin, mga minamahal, at tinuruan tayo sa banal na ministeryong ito, mga minamahal. Ang sabi, iwan natin ang dating buhay natin. Dahil yung dating buhay natin, hindi natin masabing makabuluhan. At ang buhay na mayroon tayo ngayon, na kay Kristo na, mga kapatid, mayroon na tayong totoong relasyon sa Diyos. Ito ang buhay na may kabuluhan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong magsabing, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, iwan na natin. Dahil sumama nung araw, mga minamahal. Pero ngayon, mga kapatid, tayong itinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon na matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga, mga minamahal, sabi po rito, sa 31, na ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba gusto natin maging makabuluhan ang buhay natin? Ngayon po, mga minamahal, masasabi nating makabuluhan na talagang buhay natin. Bakit? Yung dati, puro puno ng galit at puot, panglilibak, pangungutya sa kapwa, mga minamahal, ang laman ng ating puso nilalabas sa ating bibig. Pero ngayon, mga minamahal, sabi ng Biblia, tinuruan tayo na magpatawaran sa isa't isa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Natutunan tayong magpatawad. Amen? Nung araw, hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal. Sabi pa nga ng iba, kahit magpantay na ang paa,
Hindi ako sisilip dyan, hindi ako magpapakita dyan. Pero ngayon, tingnan niyo po mga minamahal, magkaroon lang tayo ng kasamaan ng loob, mayroon lang di pagkakaintindihan. Yung Espiritu ng Diyos, naroon po yung conviction sa atin. Tinuturuan tayo ng malapit na magpakumbaba. Lapitan natin. Amen? Wala naman pong problema na hindi naaayos sa mabuting pag-uusap. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung araw, mga minamahal, lagi tayong galit. Mainit lagi ulo natin. Amen? Hindi tayo nagpapalamang, mga minamahal. Amen? Talagang matingnan lang ng di maganda, gulo na, away na. Pero ngayon, mga minamahal, kahit minsan nililibak na tayo, kung ano-anong mga salitang binabanggit sa atin, ang nasasabi na lang natin, bahala na ang mahal na Panginoon. Amen? Natuto tayo magpaubaya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya anong araw, mga minamahal, hindi natin, mga kapatid, makita na talagang naging makabuluhan ngayong buhay natin. Pero salamat sa Diyos. Dahil ngayon, mga minamahal, natuto na tayong umawit ng mga makalangit na awitin sa Diyos. Natuto na tayong magpuri sa mahal na Panginoon. Natuto na tayong mamuhay na may kabanalan. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Kaya sabi paborito, mga kapatid, sa ating ilang talatang babasahin, last 2 verses, aklat po ng unang Kronika, 28:9, mga minamahal. Praise the Lord. Unang Kronika, Kapitulo 28, versikulo 9. Ito po nakasaad. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at nalalaman ang lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, siya'y masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, si King David, ang payo niya sa kanyang anak ni sa Solomon, mga minamahal, kilalanin mo ang Diyos at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapino. Paglingkuran natin ang Diyos ng may sakdal na puso, mga minamahal. Dahil sinasaliksik ng malapino ng kaisipan at puso ng bawat isa. Amen? Tayo po ay wala pong may tatago sa mahal na Panginoon. Pwede tayong magkubli sa tao, mga kapatid. Pero sa harap ng Diyos, hindi tayo makapagtatago. Amen? Ano mang ginagawa natin, mga minamahal, ano mang ginagawa nating lihim, hayag yan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ni King David kay Solomon, mga minamahal, paglingkuran mo ang Diyos ng may sakdal na puso. Dahil kapag ang puso natin ay sakdal, mga minamahal, totoong may takot sa Diyos, mga kapatid. Mga minamahal, kahit walang nakakakita, takot tayong gumawa ng kasalanan sa harap ng ating dakilang Diyos. Amen? May takot tayo sa ating pinakamamalapin. May conviction tayo, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamalapin. Kaya, ang sabi po rito sa huling talata, mga kapatid, ang sabi po ng banal ng kasulatan, mga minamahal, ito po ang dapat mga bagay na isasagawa natin upang mga minamahal maging patuloy o tuloy-tuloy na yung atin pong buhay ay maging makabuluhan sa harap ng ating pinakamamalapin. Lalo pa nga ngayon na tayo ay naglilingkod na sa ating pinakamamalapin noon. Last verse po natin, aklat po ng Roma, Kapitulo 12, 9 hanggang 21. Dito po sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 9 hanggang 21, ganito po ang nasusulat. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kauputan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nangagagalak. Makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay ng kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayo mga pantas sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong mangagbayad sa kaninuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig.
kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kayong padaig sa masama, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Buo na po yun, mga minamahal. Iyon ay, mga kapatid, na basa natin, susundan na lamang po natin. Kaya nga sabi doon sa isang verse na binasa natin, na yung ating pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Nan sabi po rito, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa kunwaring pag-ibig, totoong pag-ibig sa mahal na Panginoon at sa ating kapwa. Kapuutan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Amen? Magkaroon tayo ng malasakit. Magkaroon tayo ng habag sa kapwa natin, mga minamahal. Dahil yun naman ang gusto natin. Para maging makabuluhan ang buhay natin, ang sabi po doon, kailangan mabuhay tayo na mayroon totoong relasyon sa Diyos. At maisasalarawan yan sa pamumuhay natin sa pamamagitan ng una, pag-ibig. Magkakaroon tayo ng tunay na pag-ibig, mga minamahal, una sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. At ang sabi rito, mga minamahal, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maninga sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Magdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy, maging madamayin. Ibig sabihin, laging iabot natin yung kamay natin. Kung nakikita natin yung kapatid natin, mga minamahal, nahihirapan, tulungan natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kung marami naman tayo pagpapala, sagana naman tayo, iabot natin ang kamay natin doon sa mga kapatid natin, alam nating nangangailangan. Maging mapagdamay tayo. Ang sabi ng Biblia, sabi nga ng mahal na Panginoon, kapag nagbibigay ka, mga kapatid, sa dukha, sabi ng mahal na Panginoon, nagpapautang ka sa mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, nagutom ako, pinakain niyo ako. Nung ako'y nauuhaw, pinainom niyo ako. Nung ako'y hubad, dinamitan niyo ako. Nung ako'y bilanggo, dinalaw niyo ako. Ang sabi ng mga anak ng Diyos, kailan ka namin nakitang hubad, nagutom at nauhaw at nabilanggo? Sabi ng mahal na Panginoon, pag ginawa niyo yan sa kapwa ninyo, sa akin ninyo yan ginawa. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. O di ba? Kahit inuusig na tayo, huwag nating sumpain. Amen? Bagkus ipanalangin natin sila. Amen? Ayun ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Sabi pa rito, mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling haka. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng tao. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Huwag tayong gumanti ng masama sa masama. Sabi nga, mga minamahal, pag binato ka ng bato, babatuhin natin ng tinapay. Pero yung iba, pag nagbato ng tinapay, nilalagay pa sa garapon. Di ba? Ibig sabihin, masakit pa rin. Para ka na rin gumanti, mga kapatid. Bakit, mga minamahal? Huwag tayong magbayad ng masama sa masama. Kung ginagawan tayo ng masama, pakitaan pa rin natin ang mabuti. Bakit? Dahil lahat ng ginagawa natin, nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Sabi rito, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Po ba, mga minamahal, ang sarap isipin. Sabi ko nga po kanina, maikli lang ang buhay natin. Amen? Maikli lang ang buhay sa mundo. Huwag nating sayangin sa galit at puot, sa tampuhan, samaan ng loob. Amen? Yung maikling buhay mayroon tayo sa mundong ito para maging makabuluhan, ipaglingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumulong tayo sa ating kapwa, maging instrumento tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon para maabot ang ating mga kababayan ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabing, praise the Lord. Dahil lahat tayo, mga minamahal, gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat, mga kapatid. Sabi rito, huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyo ng daan ng galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, ang Kristiyano, hindi na po gumaganti ng masama sa masama. Amen? Kahit kung minsan para bang
parang nauubos ka na at parang napupuno ka na din. Pero lahat ng bagay na yan, yung mga kapaitan, yung hinanakit, yung manang loob, lahat yan hinihinga natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Diyos tayo magsumbong, mga minamahal. Amen? Sa Diyos tayo magsabi, bahala ang mahal Panginoon. Purihin ang mahal Panginoon. Sabi rito, kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin ninyo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayong mga bagay, gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan ang magiging makabuluhang buhay, mga kapatid. Yung mga binasa natin na yon sa aklat ng Roma, 12:9 hanggang 21. Balik-balikan po natin yan, mga minamahal. Dahil gusto natin na maging mas makabuluhan ang buhay natin habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bagamat ang mundong kinalalagyan natin ay magulo na, pasama na ng pasama, mga kapatid. Ngunit tayo po, mga minamahal, na mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, magiging mas makabuluhan ang ating buhay. Maraming tao ngayon na nasasayang ang kanilang buhay, mga minamahal. Amen? Araw-araw maraming namamatay, mga minamahal, na walang Kristo sa puso. Mga kapatid, sayang ang buhay. Ngunit tayo'y pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng awiting ito, Here I am. Narito ako, mahal na Panginoon. Dahil, mga kapatid, tayo pinagpala ng Diyos. Kung ano man ang gusto na malapit na gawin natin, ang gagamitin tayo ng mahal na Panginoon, andito tayo. Mga minamahal, handa tayong tumugon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kung anong gustong ipagawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, gagawin po natin. Iyan ang makabuluhang buhay, na tayo po ay may takot sa Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po ay maawit, inimbitahan po natin yung mga baguhan sa harapan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. If you ask me for an offering, Yes, Lord God. Hallelujah. if you want a sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will give it, Yes, Lord. Hallelujah. dedicated to Dedicated the to honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Yes, Lord. Gladly will I wait for your command. For your command. I commit my trust to you. I commit my trust to you. Amen. For Hallelujah. your service, I delight within the guidance of your hand. Here I Hallelujah. am, and I long to do your will. I long to do your Here will. I am, Here I am. I follow your command. Hallelujah. here I am, until my calling is fulfilled. Yes, Lord. Here I am, Lord, here I am. Hallelujah. Yes, Jesus. Mami na mahal, For you have laid tinawag tayo ng Diyos sa paglilingkod na ito. Dahil may layunin ang mahal na Panginoon sa ating lahat. Gagamitin tayo ng mahal na Panginoon. Alam ng mahal na Panginoon na susunod tayo sa Kanya. reading Alam ng Diyos na iniibig natin siya. from Gary King. Hallelujah. There's a call for me to play my Yes, Lord. oh, here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled.
purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal.